Hi Kagala! Nandito na naman tayo sa isang segment natin or mobile podcast ni Sir O1. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Katipunan Avenue dito sa Quezon City. Tayo ay papunta po sa may bandang area ng Commonwealth. Parang DJ yung boses mo, parang DJ sa radio. At ngayon po ay meron tayong isang guest ngayon dito sa ating client, no? Siya po ay isang CCTV operator at FCAR siya, no? So fire alarm detective, ano, sir? Detector system. Yan. So walang iba kundi si Sir Nizar. Palakpakan. Yay. Yan. So Sir Nizar, so pakibigyan ako ng brief background mo. Sa akin? Apo. Dati akong tawag dito. Dati akong SK chairman dyan sa Barangay Kulyat. Okay. Pero way back pa yun? Matagal na, 2012. Tapos Yun po? lang, tapos ngayon nagbabalak mag-Korea. Korea? Oo, mag-a-apply ako pa Korea. Actually, nag-aaral ako ng language ng Korea ngayon. Okay. Naka-schedule ako, third week of October. So, yan po, no? So, dati pala siyang SK chairman. Yan. So, mga taga-Barangay Kulyat, nandito po ang inyong SK chairman before, si Sir Nizar. So, Sir Nizar, ilang taong ka na pala sa CCTV business? Or 3 years na ako sa industry na ganito. 3 years na. So, sa pagiging CCTV operator, ano ang mga obstacles na naranasan mo? Usually, ang naranasan namin dyan, yung mga matrap sa elevator. Yan yung mga worst incident na nangyayari sa amin madalas. Kadalasan kasi ngayon ang mga elevator mayroon ng may lobby CCTV. vision kami. May ganun Kami na siya. din may access sa elevator. So, control ng elevator is kami din yung Kayo nag-operate. din. Oo. So, yun yung mga natatrap, kayo din yan, yung bigla na lang. Sa mga nagtatrap, kami ang nakikipag-communicate, kami din kumukontak sa mga mag-rescue. So, ano bang mga kadahilanan lagi kapag biglang ganun, nagkakaroon ng failure doon sa Usually kasi talaga nagmamalfunction siya pagka lalo na pagka hindi ganun ka bago yung elevator. So, 3 years ka na as CCTV operator plus kumbaga dalawa yung mo rito, dalawa yung hinahawakan mo pati yung sa fire alarm detective system natin, detector system, tama ba? Yeah, dalawa yung inawakan. So, nagamit mo na ba yung fire alarm? Usually nagagamit na din naman siya, lalo na minsan kasi lalo pag mapag o kaya mamoist. Minsan kasi medyo mamoist pag masyadong malamig. Lalo na usually sa mga mall. Okay. Kadalasan niya nagti-trigger, lalo na pag kulang sa preventive maintenance yung mga smoke detector natin. So kahit pala basta may na-detect na moist lang, no? Pero hindi ko pa naman siya nagagamit na talaga nagkaroon ng incident ng sunog or something na worse sinabi yun talaga. Okay. Pero doon sa CCTV mo is talaga yon? Talagang gamit na gamit yon, di ba? Ano yun, sir? Yung CCTV, as operator ng CCTV, gamit na gamit yon. Sa talaga. So ano yung mga sine-check nyo sa CCTV, sir? Usually kami yung yung monitoring talaga ng whole building. Okay, so may mga nakalatag na iba't ibang lugar, no? Lahat kasi ng hindi nakikita ng mga tao na sa paligid mo is nakikita namin. Pero nakaman yun 24/7. Oo. Kasi meron kasing unman di ba? Kumbaga, sa kanilang malalaman, i-reviewin, doon na lang makikita. Before may mga nag-unman, usually kasi yung may mga unman lang, yung mga nagtatrabaho sa mga usually yung mga CCTV dyan, yung mga naka-install. Wala namang wala namang operator yung mga yan Review lang yan sila Pero sa inyo talagang, paano yung kada lakad o paano nyo nire-record yung sa logbook na yun? Hindi, naka-automatic na siya Naka-automatic recording na yung camera. Yung report namin, pag may incident lang. Pag may incident na. Saka more on computer na hindi na kami more on writing. Yung report namin. Pero yung meron ka na bang nasaksihan
on the spot na pangyayari. Usually, mga yung mga nalaglag na pera, mga naiwan ng cellphone, mga ganun lang. Okay. Pero wala pa yung mga ano natin dyan, yung mga away. Wala pa yung wala pa. mga away, mga ano. So- Ang ano lang naman, risky lang mag-duty ng mga ganyan. Sa amin kasi dyan sa Arton, wala namang masyadong worst case scenario dyan kasi wala naman talaga. Hindi din naman gano'ng puntahin ng tao. Yan, ang mga kadalasan nagpupunta dyan, yung mga may mga business meeting, may mga gano'n, may mga talagang may gagawin. Kasi dyan sa amin wala namang customer dyan o kaya mga kliyente namin na parang yung tipong kagaya sa mga SM na mamamasyal lang, gano'n. Oo. So, Sa amin, lahat ng pumupunta dyan, talagang may mga sadya. hindi basta-basta puntahin, no? Hindi. Higit sa lahat kasi hindi siya napansin mo wala namang way of transport dito. Oo. So, mga nagpupunta, yung mga kalapit lang na... Nakakalapit, saka usually talaga nakakasakyan. Ang madalas din sa amin sila, Pentulfo, politician. Okay. So, yun. Magandang ano pala yun, no? Pero, guys, kung makikita niyo yung Arton Strip, napakaganda. So, Maganda kasi elegant, overlooking siya. elegante yun. So, elegante yung lugar. So, talagang class A ang dating. Ayun kasi talagang under kasi kami sir ni Rockwell. Kaya pala may nakita ko doon Rockwell. Oo, Arton Street by Rockwell. Kami ang retail ni Rockwell. Okay. So, yun, no? So, dahil nga siya ay CCTV operator, ilang oras ang biyahe? Biyahe tuloy. Ilang oras yung duty? 12 hours a day. 12 hours din. So, under siya parang security, ganun. Under siya ng security agency. Yeah, under kami ng security agent. Yan. So, guys, napakagandang profession po ang CCTV Pero yung operator. iba naman na mga operator, hindi na sila under. Kumbaga tawag dito, direct na sila kay company. Hindi na sila under sa service provider. Okay. So, merong direct din pala, direct hire. Hindi na Oo. papasok ng agency. Okay, yun. Maganda yun, guys. So, sa mga... Imbitahin mo sila, Sir Narcy, sa pagiging nila. Kung gusto nila pasukin yung ganyang trabaho, anong may advice mo? Ano yun, sir? Anong may advice mo kung papasukin nila yung ganyang work? Ganito, sa ganitong work, Oo. ganitong siguro tawag dito, mas maganda yung habang ini-improve mo yung sarili mo sa mga ibang bagay na related sa trabaho mo. Tulad ng... Kasi pag nag-stick ka lang sa pagiging operator ng CCTV, wala din namang maging Unang-una sa lahat, ang salary hindi din naman ganun kataasan. Okay. Although, mas mataas sa minimum, pero hindi naman siya ganun talagang yung level na to the point na mataas talaga na kahit mag-live ka ng isang buwan is masusustain mo yung daily needs mo. Okay. So, sabihin, ano pa yung pwede nilang gawin na ma-enhance pa sila at ma-develop? Kaya mag-training sila, mag-enhance sila, FDAS, yan, mga yan. Mga sa mga x-ray machine. Mga related yung mga yan Pagka sila, pwede sila makapasok ng mga NAIA, ng mga seaport, mga airport. So, basta related At na. saka maganda kasi sa ganitong nature ng trabaho, konti lang ang mga empleyado pero madami ang demand. Yun kita nyo, kakaunti lang ang trabaho pero malaki, Madami ang demand. malaki madami ang demand. So, yan mga kagala. So, may bago tayong pointers kay Sir, no? So, Unlike sa iba, mataas ang demand, madami din ang empleyado. Madami din applicant. so, pero alagang alaga naman kayo ng company kasi kakaunti lang Ay, kayo. oo. Diba? Wala kang masasabi kahit kay Rockwell. Mabait si Rockwell kung sa mabait. Yan. Okay. So, napakaganda. So, bigyan mo lang sila ng inspirational message, sir, sa mga kagala natin na aspiring CCTV operator. Ano pa? Siguro pagbutihin mo lang ang bawat ginagawa mo sa bawat sanglarangan ng trabaho mo, pagbutihin mo lang. Kahit hindi man sa pagiging CCTV operator o saan man, o kahit sa pagiging rider, pagbutihin mo lang para tuloy-tuloy lang din yung pasok ng sa'yo, ng swerte sa'yo, ng Hindi kasi kagaya ng iba, hindi na sa palipat-lipat sila ng ng nature nila. Hindi
Di sila nag-i-stick sa mga ibang bagay eh. Tama. So, kailangan iyan mo siya. Kung ito yung napili mo, enhance mo pa. I-enhance mo, mag-focus ka, i-enhance mo. Kasi kung mag-i-stick ka sa iba-ibang bagay, walang mangyayari. Puro- Madami kang alam, pero hindi ganun kadami ang alam mo sa isang bagay. Kumbaga, puro umpisa ka lang. Oo, sa umpisa lang. Alam mo yung mga basic. Ayan. So, mga kagala, ito'y napakagandang podcast na naman regarding sa CCTV operator na empleyado na 3 years nang ginagawa at former chairman siya ng Barangay Kulyat, no? SK chairman. So, napakaganda ng ating podcast. So, sana may natutunan kayo mga kagala sa ating mobile podcast for today kay Sir Owan. Again, and dito naman ang inyong pambansang kagala na si Sir Owan na nagsasabing ride safe and keep safe everybody. Peace! Si Sir Nasi, pambansang kagala. Yeah, certified kagala. Thank you, sir.